Isang maaliwalas at magandang gabi po sa ating lahat. Kumusta po kayo sa inyong mga tahanan? Welcome po sa ating pangpitong gabi ng ating Homeward Bound Seminar. Kung kagabi ay tayo po ay naligayahan sa title na Ang Likas ng Tao, ngayon po naman muli ay may excite tayo sa isang topic na may pinamagatang hidwaan sa paglalakbay. Ang atin pong programa ngayong gabi ay pangungunahan ng mga taga-Candelaria Church. Maliban po sa ating tagapagsalita na siya ay Tubong San Francisco, Quezon. Magkakaroon po tayo ng opening prayer na pasisimulan ni Sister Ana Gonzalez. Susunod po doon ay isang tanging awit na ipagkakaloob naman po ni Brother Marlon Chris Ismelio. At susunod na po doon ang ating tagapagsalita, si Pastor Juby Estrada. Makakarinig tayo ng appeal song na ipagkakaloob po ng magkapatid na Sister Kay and Sister Jane Sonorjo. At tatapusin po sa panalangin ni Brother Joseph Kasamba. Ganito po, magkakasunod-sunod ang ating programa sang-ayon po sa aking mga nabanggit. Tayo pong lahat ay manalangin. Amang banal na makapangyarihan ka po sa lahat, ibinabalik po namin ang papuri at pasasalamat sa inyo sa gabing ito dahil ikaw ang aming dakilang manlalalang. Ama, muli po kaming lumalapit sa iyo upang hilingin ang kapatawaran sa aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Maging karapat-dapat nawa kami sa inyong banal na harapan sa gabing ito. Patuloy nawang patnubayan kami ng banal na Espiritu na siyang aakay sa amin patungo sa inyo at siyang magtuturo sa amin na mga dapat gawin upang magampanan namin ang aming tungkulin na ibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan sa aming kapwa. Lubos po kami nagpapasalamat sa inyo, Panginoon, sa inyo pong patnubay, sa inyo pong pag-iingat sa amin. Lalo't higit, Panginoon, sa mga panahong ito na kami pa rin po ay dumadanas ng mga kahirapan, lalo't higit, Panginoon, ang pandemya na nagiging hadlang sa aming paglapit sa inyo, sa pagbalik namin sa inyo sa loob ng iglesia. Panginoon, salamat at lahat kami ay inyong iniingatan. Kami ay lubos ninyong pinagpapala at lahat kami ay inyong pinotrektahan sa virus na ito na hanggang sa ngayon ay patuloy naming nararamdaman ang inyong pagmamahal sa amin. Panginoon, maraming salamat sa mga pagpapala at biyayang ipinagkakaloob niyo sa bawat isa. Hinihiling ko po, Panginoon, sa gabing ito ang inyong banal na presensya. Nawa, Panginoon, ang magsasalita sa amin ngayong gabi, si Pastor Juby, nawa siya ay mapuspos ng banal na Espiritu nang sa gayon ang amin pong maririnig na mensahe sa gabing ito ay amin pong maisakabuhayan at amin pong maibahagi sa aming kapwa. Panginoon, nawa ang mga nanunood at nakikinig ngayong gabi ay mabuksan ang kanilang puso't isipan. Yung mga hindi pa po, Panginoon, nakakakilala sa inyo, nawa sila ay tumanggap ng buong puso sa tulong po ng banal na Espiritu na mabuksan ang kanilang mga isipan at kayo ay kanilang papasukin sa kanilang mga buhay. Ito pong lahat, Panginoon, ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
Sa aking pagkaharap sa buhay ko ngayon, naglalakbay ako kasama Panginoon. Pangalaig may nariyan, hindi man ay labis. Siya'y aking ilaw, kalugad gabay, lakas ko tawid. Siya ang aking Diyos, hindi mangangamba. Pagkat siya'y nasa akin at gabay ko sa tuwina, ang aking puso'y mananalangin, nalalaman ko, siya'y kasama sa luwag tungo. Ngayong siya'y kapiling, lahat ay nag-iba. Ako'y di na mawawali, di na mag-iisa. Hanggang siya'y nariyan, wala na kailangan. Siya'y aking ilaw at ang haligi, ako'y natanglaw. Siya ang aking Diyos, hindi mangangamba. Pagkat siya'y nasa akin at gabay ko sa tuwina, ang aking puso'y mananalangin, nalalaman ko, siya'y kasama sa luwag tungo. Ako'y lalakad, hindi matatayo. Sa landas ko ay may nag-iingat, kasama ko ang Diyos hanggang sa matapos itong paglalakbay. Siya'y aking ilaw, tagapagligtas, kaibigang tunay. Siya ang aking Diyos, hindi mangangamba. Pagkat siya'y nasa akin at gabay ko sa tuwina, ang aking puso'y mananalangin, nalalaman ko, siya'y Diyos ng langit, maging ng lupa, ang liwanag
Isa pong mapagpalang gabi sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid na nagmula po dito sa ating distrito, Central Quezon 2 District, na kinabubuan po ng Sariaya, Candelaria, Chaong, Dolores at San Antonio. Kumusta po kayo ngayong gabi? Ako po ay umaasa na kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Ano po? Of course, marami tayong mga iglesia. Meron pong galing sa, may church tayo sa Lutukan, sa Talaan, sa Sampaloc. Meron po tayo sa Candelaria, sa Bayan. Meron tayong Santa Catalina, West Valley. At sa Chaong, meron po tayong isa. Sa Santa Lucia, sa Dolores po. At meron tayong mga kapatid sa San Antonio, bagaman wala pa tayong church building doon. Nais ko rin pong batiin ang ating mga kasama dito sa Zoom na sila po'y wala rito sa Pilipinas. Subalit dahil po sa technology ito ay atin silang nakakasama. Una po ay si Ma'am Chona Abaday from Norway. Siya po ay taga Dagatan Isday Church sa Taysan, Batangas, na kung saan ako po ay unang nag-church pastor. So salamat sa iyong pag-join at narito rin po sa ating Zoom si Miss Karen De Los Santos from Dubai. At yan po ay ate o kapatid na panganay ni Carol na akin pong may bahay. Sa lahat po ng mga nanonood through Facebook Live, kayo man ay narito sa Pilipinas o sa ibang bansa, kayo po ay aming malugod na tinatanggap sa pampito na pong gabi ng ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kaya ngayon pong gabi, tayo nagpupuri sa Panginoon sapagkat maayos ang lahat. At sa aking palagay, ang Diyos po ay mas makapangyarihan kaysa kaaway. Sapagkat ang ating title nga ngayong gabi ay isang matinding labanan. At ito po'y hidwaan sa paglalakbay. Ano po? Nais kong ibahagi ngayong gabi ang ating screen sa pag-aaral. Nakalagay po pala ito sa akin pong ito pala ay nakalagay sa pinakahuli. O namanhin po, pero ito ay dapat naroon sa pinakauna. Yan. Okay. Mayroong kaunti tayong naging problema ron. So, ganun pa man ay at least nakikita po ninyo ang ating topiko ngayong gabi, ang hidwaan sa paglalakbay. Kagaya ng ating tema po na homeward bound. Tayo pong lahat ay mga manlalakbay. At yan po'y karanasan ko na bilang isang kabataan na mahilig po sa travel o kaya sa mga hiking, ay hindi po maiiwasan na talaga pong merong mga hidwaan. Merong hindi mga pagkakaunawaan. May iba kasi ang gusto'y sila'y nasa unahan. Ang iba naman ay gusto'y sa likuran. Di ba po, pagka naglakbay ka sa ibang bansa, ay gusto mo ay nasa maganda kang upuan. Kaya ang iba ay nag-uunahan. At ito po ay dahilan na nagkakaroon po ng hidwaan o hindi mabuti pong pagkaugnayan. Kaya nga po, to be specific, ang ating pag-aaral ngayon ay may kinalaman po sa isang malaking tunggalian.
Sa mga kaanib po ng ating church, Seventh Adventist Church, alam ko po na ito ay inyo nang alam at napapakinggan ng maraming beses. Subalit sa amin pong mga kaibigan na nanonood ngayon through Facebook Live, ay nais po naming ibahagi ito ng pag-aaral nito na meron po malaking tunggalian o labanan na atin pong kinasasangkutan. Alam niyo po ba na inilalarawan ng Biblia, kagaya ng ating mga pag-aaral noong una pa, ay atin pong gabay ang banal na kasulatan. Ano po? Kaya kung inyong makita, ayan, ako po'y may hawak na Biblia sapagkat ito ang gabay ng manlalakbay. At ang Biblia po ay naglalarawan ng sabi, ang pagbabaka sa langit. Kung niyo pong makita sa ating PowerPoint, nagbubunong braso ang ating Panginoong Hesus at si Satanas. Ito po'y pagguhit lamang o paglalarawan na meron pong pagbabaka, may labanan o kaya ay merong tunggalian. Kaya kung ito po'y ating mauunawaan, ang labanang ito ng mabuti at masama, ay mauunawaan natin ang dahilan kung bakit bumaba si Jesus sa lupang ito. Ang kagawin ng alas 12 or alaw. Sini. Ito pa rin hindi ko alas 12 or alaw. Makikiusap po tayo sa ating mga audience na sa Zoom na kayo po ay huwag magbukas ng inyong microphone sapagkat ongoing na po ang ating presentation. Salamat po. So ngayon po sa ating pagpapatuloy, ano ba ang pinagmulan ng malaking tunggaliang ito o kay sa wikang Ingles, the Great Controversy? Ano, saan ba't ito nagmula? Ito ba'y dito sa lupa? Ito ba'y dito sa langit? Ano po? Kailangan nating malaman iyon. Yang sabi po, bakit nagkaroon ng masama at kasalanan sa mundong ito? Ito po bang katanungang ito, mga kapatid, mga kaibigan, ay inyo ring naging katanungan na bakit ang Diyos sa kabila ng kanyang paglikha ng isang sakdal na sanlibutan at talaga namang ito ay perfect, lahat ng kanyang nilikha, bakit nagkaroon po ng masama at bakit nagkaroon ng kasalanan sa mundong ito? At higit sa lahat, meron pong mga pagdurusa at kahirapan. Sino ang ulo at ugat ng kasalanan o ng kasalanang ito? Yan po'y kasalanan. Kaya nga po, may sagot po ang Biblia. Ako'y natutuwa na ang Biblia ay lagi pong may sagot sa ating mga katanungan. Sa aklat po ng Isaias 14:12 hanggang 15, ang sabi po, ano't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga. Pamilyar po ako sa pangalang ito sapagkat ang aking pangalawang anak na babae ay si Atalia, ang kanya pong palayaw ay tala. Kasi po, ang itong tinutukoy sa Isaiah 14:12 ay tumutukoy po sa isang anghel na siya'y nasa langit at ang sabi, ano't siya'y o ika'y nahulog mula sa langit, tala sa umaga. At sa verse 13, ang sabi, sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit, aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos, at ako'y uupo sa bundok ng kapisanan sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. Pansinin po ninyo, mga kapatid at mga kaibigan, yung salitang mga nakakulay pula at may underline.
Kita po ninyo, mapapansin niyo, lahat po yan ay ako'y, aking, aking, ako'y. Sa English po, yan ay I, at I. Sa patuloy, ating tingnan po yan, mga kapatid. Sa 14, ang sabi, ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga alapaap. Ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Mapapansin ninyo sa verse 14, nariyan na naman po ang salitang ako'y sasampa. Ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. At sa verse 15, ang sabi, gayon may mabababa ka sa Syol sa mga kaduluduluhang bahagi ng hukay. Sino po ba ang tinutukoy na ito? Na ang sabi niya, ako'y sasampa, ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Mga kaibigan, ang pangalan ng anghel na ito ay walang iba, si Lucifer. Si Lucifer po ay isang anghel na nilikha ng Diyos doon sa langit. Subalit sa kabila ng kanyang kagandahan ay nagrebelde sa langit, nagkasala at inihulog po dito sa lupa. Kaya nga po ito ay isang dakilang hiwaga, a great mystery, sapagkat sa kabila na ang langit ay sakdal na lugar, ang kasalanan ay doon po nagsimula. Kaya nga, ang sabi po sa Apokalipsis 12:7-9, at nagkaroon ng pagbabaka sa langit. Yung pong salitang pagbabaka ay ibig sabihin po niyan merong labanan, merong digmaan. At sa wikang English sabi, there is war in heaven. Si Miguel, yan po ay ating Panginoong Hesus, at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon. At ang dragon at ang kanyang anghel ay nakipagbaka. Yung pong ang dragon na binabanggit po dyan ay tumutukoy po kay Lucifer na naging Satanas. Kaya nga sa pagpapatuloy ang sabi, at hindi sila nanganalo, ni nasumpungan pa man ang kanilang dako sa langit, at inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, at ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanlibutan. Siya'y inihagis saan po? Inihagis sa lupa, at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Yan po ang sabi sa Apokalipsis 12:7-9. Kaya po, yan ang larawan ng mga anghel na naniwala kay Lucifer na naging Satanas. Sila po'y inihulog dito sa lupa. Talaga pong napakalaking, sabi parang kamalasan. Unfortunately, sapagkat ang sabi nga ng Apokalipsis ay, sa inyo na tagalupa, kaaba-aba kayo. Bakit? Sapagkat sa inyo inihulog ang Diablo, ang Satanas, na dumadaya sa buong sanlibutan. Bakit kaya hindi na lang siya doon sa Jupiter, doon na lang siya sa Mars o sa Venus? Pero talaga pong dito po sa lupa, inihulog si Lucifer o si Satanas kasama ng kanyang mga anghel. Kaya nga po ang sabi, 1/3, ikatlong bahagi ng mga anghel ay kanyang nahikayat. Alam niyo po ba mga kaibigan, napakagaling pong mangampanya nitong si Lucifer. Sapagkat doon sa langit, siya po ay parang kanang kamay na ng Diyos. Siya po ay choir director sa langit. Sa mga panahon ng pagsamba, ay siya po ang may hawak ng parang baton. At sa pamagitan ng kanyang pagkumpas ng kanyang baton, ay umaawit ang mga anghel sa pagsamba, sa pagpuri, sa pagluwalhati, sa pagdakila sa kadyusan. Subalit itong si Satanas, si Lucifer na naging Satanas,
ay napakahusay pong mangumbinsi. Kanyang napaniwala ang ikatlong bahagi ng mga anghel na ang kanyang paratang, ang Diyos ay unfair. Ang Diyos ay marahas. Ang Diyos ay hindi dapat maging Diyos. Kaya nga nagkaroon ng inggit, nagkaroon ng pride si Lucifer, kaya siya ay nagrebelde, lumaban sa Panginoon. Mapapansin po ninyo yung salitang pride. Ano po ba ang nasa gitna ng salitang pride? Di ba? P-R, tapos yung D-E. Sa gitna po niyan ay I. At yung salita pong kasalanan sa Ingles ay sin. S-I-N. Yung po ay ang nasa gitna noon ay I. Mapapansin ninyo kanina sa binasa ko sa aklat ng Isaiah, si Lucifer ang kanya pong laging salitay I, ako, aking, ako'y. Kaya yan po ang ugali o katangian ni Lucifer na yan po'y mahirap pag ating ginaya bilang tayo mga tao. Kaya may napapansin tayo minsan pag ang tao na po ay nagsasalita ng ako, aking, ay medyo delikado po yan, kaibigan, mahirap. Baka idol na idol mo po si Lucifer. Ang sabi, si Lucifer na naging Satanas, siya ang nagdala ng kasalanan, dusa, at iba't ibang problema sa ating sanlibutan. Kailanman po ang Diyos ay hindi po nagdala ng kasalanan. Hindi po siya pinagmulan ng dusa at ng iba't ibang problema sa ating sanlibutan. Ang author ng lahat ng yan, ng kasalanan, dusa at problema, ang author po niyan o ang may akda ay si Lucifer na naging Satanas. Kaya nga ang kasaysayan ni Lucifer na siya'y lumaban sa ating Panginoon, yan po'y leksyon para sa ating lahat. Kaya mahirap po yung nagre-rebelde tayo sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Siya po ang hari ng mga hari. Siya ang Panginoon ng Panginoon. Kaya ibig sabihin, dapat tayo na mga nilalang ay maging masunurin po sa ating mahal na Diyos. Kaya ang rebellion o paghihimagsik sa Diyos ay ano po? Nagdudulot ng dusa't suliranin maging kamatayan. Kaya nga kahit sa atin na mga magulang, yung ating mga anak, atin lagi silang pinapayuhan na upang sila'y mapabuti. Ay pag ang atin pong mga anak ay hindi po naging masunurin at sinunod ang kanilang kagustuhan at minsan nga'y nagre-rebelde laban sa mga magulang, ano pong nangyayari sa mga anak natin? Sila po ay napapahamak. Sila po ay nagkakaproblema at sila po ay talagang kahabag-habag. Kaya nga, ang kasaysayang ito ay dapat po nating talagang mapapag-aralan sapagkat ito'y leksyon, aral na malaki sa atin. Ngayon, paano nasangkot ang sangkatauhan? Paano pong kung si Lucifer ay nagkasala, ay di kanya lamang yon. Ay bakit ba tayo'y nasangkot pa? Ano bang nangyari? Kaya ang sabi po, sa kasamaang palad ay nakarating ang rebelyon sa ating planeta at natukso ang ating mga unang magulang. At kung inyo pong may panahon kay mamaya sa inyong tahanan, pwede po ninyong buksan ang aklat ng Genesis chapter 3. Nariyan po nakatala kung paanong natukso si Eva at si Adan at sila po ay nagkasala. Kaya sino ang unang biktima ni Satanas? Kita po ninyo, hindi niya kayang daigin o talunin ang Diyos sapagkat mas makapangyarihan sa kanya. Ang naging object ng kanya pong panunukso ay walang iba, ang masterpiece ng ating Panginoon, si Adan at si Eva. Kaya nga ang sabi, ang ating unang mga magulang, si Adan at Eva, ang unang biktima ni Satanas. Kaya tinukso ni Satanas si Adan at si Eva na magduda
at huwag magtiwala sa Diyos. Yan, binanggit ko po yan kagabi sa atin pong pag-aaral. Hindi po sa pamagitan o akto ng pagkain o pagpitas ng bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama na nagkasala si Eva at si Adan, kundi sila po'y nagduda at hindi nagtiwala sa Panginoon. Kaya ano po ang naging resulta o bunga ng pagsuway ng tao? Nariyan po, katulad ni Satanas, pinalayas din sina Adan at Eva mula sa kanilang magandang tahanang Eden. O nakakalungkot na pangyayari ito, kapatid o kaibigan. Samantalang sila'y naninirahan sa napakagandang halamanan, sila'y basta na lamang pipitas ng bunga ng punong kahoy upang sila'y makakain. Hindi po sila nagluluto sa panahong iyon, kundi provided ng Diyos ang kanilang lahat ng mga pangangailangan. Subalit, sapagkat sila po ay nahulog sa pagkakasala, sila po'y pinalayas ng Diyos mula sa kanilang magandang tahanang Eden. Kaya ang sabi, narito po, ang tao nga po'y pinalayas, siya ng Panginoon Diyos sa halamanan ng Eden upang kanyang bukirin ang lupaing pinagkunan sa kanya, anupat itinaboy ang lalaki at inilagay sa silanganan ng Eden. Yan po'y sang-ayon sa Genesis chapter 3 verse 23 to 21. Kaya nga po, ano ang naging bunga ng kasalanan ni Adan at Eva sa buong sanlibutan? Ano ang naging epekto nito? Tingnan po natin, kamatayan. Nang dahil po sa kasalanan, dumating po ang kamatayan. Katulad ng babaeng nariyan sa larawan, sa pamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at sa pamagitan ng kasalanan ay kamatayan. Malungkot man pong banggitin, katulad ngayon sa ating kalalagayan, marami tayong mga kababayan at ibang mga taga-ibang bansa na talaga pong tinamaan ng COVID-19. At ang COVID-19 ay kumitil ng napakarami pong buhay. Iyan po ay dahil sa kasalanan. Nung pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, ay pumasok din po ang kamatayan. At sabi nga ng Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang ikalwa na naging bunga o epekto ng kasalanan sa sanlibutan ay pagkahiwalay sa Diyos. Kaya ang sabi sa Isaiah 59:2, ngunit pinaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagkubli ng kanyang mukha sa inyo na anupat siya'y hindi nakikinig. Kita po ninyo, kaya tayong mga tao, dahil po tayo nagkasala, nahiwalay tayo sa Diyos. Hindi po ang Diyos ang lumayo sa tao, kundi tayo po na mga tao ang lumayo sa Diyos. At talagang hindi na nga po tayo nagkakaroon ng face-to-face na pakikipagtalastasan sa ating Panginoon. Kaya ang naging impact nito sa sangkatauhan, sumama ng sumama ang tao hanggang napilitan ang Diyos na gunawin ang sanlibutan sa pamagitan ng baha. Kaya kanyang inutusan si Noe na gumawa ng malaking daong at doon sasakay sila lahat ng taong sumampalataya at maliligtas. Subalit ang nakakalungkot po noon, sang-ayon sa tala po ng Genesis chapter 6, 7, 8, 9, ang nangyari po, 8 tao lamang ang sumakay sa daong at naligtas sa pagkagunaw sa pamagitan ng baha. Ito'y katulad po sa ating kapanahunan ngayon. Kailangan po na tayo'y pumasok kay Kristo sa kanyang tunay na church,
sapagkat doon po merong kaligtasan. Ano po? Kay Kristo meron pong kaligtasan. Kaya katulad po ng ating isinasagawa gabi-gabi na mga pangangaral na ito po'y katulad sa panahon ni Noe na tayo po ay nangangaral na ang Panginoong Hesus ay malapit nang dumating at ibig ng Diyos na tayo maligtas. Kagaya po ni Noe, kailangan tayo sumakay sa daong. Maging kaanib tayo, sumampalataya tayo sa Panginoon. Kaya pagkatapos ng bahang iyon, muling nakapagsimula ang sanlibutan sa isang bagong pasimula. Ano po? At ang nangyari nito, muli po namang tumawag ang Panginoon ng panibago niyang lingkod. Ang sabi, muling sumama ang mga tao at ang Diyos ay muling nakipagtipan. So ibig sabihin, ang tao ay nakipag-cooperate sapagkat nakita niya ang parusa ng Diyos sa kanya. Kaya tinawagan po niya sino? Si Abraham. Si Abraham po ay ama ng pananampalataya. Siya po ay ama ni Isaac, ang isang anak niya o anak na pangako, bagaman meron siyang anak sa iba ng kanya pong alipin na si Hagar, ano po, at anak niya si Ismael. Subalit ang anak ng pangako ni Abraham ay si Isaac. Ito'y pangako po ng Panginoong Diyos sa kabila po nang sila ay matanda na. Kaya nga ang Diyos po'y nakikipagtipan. Pag nakita niyang merong taong gustong sumunod sa kanya, ang Diyos po'y nakikipagtipan. Kaibigan, kung ibig mo na maligtas, lumapit ka sa Panginoon at ang Diyos ay makikipagtipan sa iyo. At yan po ay napakagandang larawan kung ang tao ay nakikipagtipan din sa ating mahal na Panginoon. Kaya ang nangyari po, nasira ang relasyon dahil sa pagsuway, nagkasala ang mga tao dahil sa kawalang pananampalataya at sabi sa Roma 14:23 at bilang katunayan ng nasirang relasyon. Kaya po, ang sabi, ngunit sa pamagitan ng panukala ng pagsasauli ay layunin ng Diyos na maibalik ang katiwala o ang tiwala at relasyon na nasira sa pamagitan ng mairuging relasyon na magbubunga ng pagsunod dahil sa pagmamahal. Sa kabila po ng kasalanan ng tao at paglayo niya, napakabuti po ng Panginoon. Sapagkat ibig po niya na tayo maibalik sa isang mairuging relasyon na ito po'y magbubunga ng pagsunod, hindi po dahil sa takot, kundi dahil po sa pagmamahal. Kaya ang pamahalaan ng Diyos at ang kanyang kautusan, ang kaharian ng Diyos ay may pinagsasaligang kautusan. Sa mga susunod pong gabi, ay tatalakayin po yan ng ating tagapagsalita. Marahil po ay si Pastor Santi Iranista at siya po ay naroon sa San Pablo at tayo po ay tututok doon, hindi na po sa Zoom, kundi sa pamagitan po ng Facebook Live. Kanya pong matatalakay ang may kinalaman po dyan sa 10 utos. Ngayon po, yung kautusan ng Diyos. Kasi ang gusto ng Diyos, tayo ay sumunod sa Kanya. Kaya nga ang sabi ng Juan 14:15, kung ako'y inyong iniibig, ay ano po? Tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kaya ang mga ayaw sumunod sa kautusan ay sadyang ayaw magpasakop sa Diyos. Yan po ang naging katangian ni Lucifer. Ayaw po niyang sumunod sa mga kautusan ng Diyos. Ang gusto po niya ay masunod ang kanyang sariling mga kautusan. Kaya nga siya nagrebelde. Kaya nga po, si Kristo at ang isyu ng pagsunod. Kasi po, napakahalaga po yung pagsunod. Yung obedience, ano? Kasi kung ang tao ay masunurin, talaga pong siya ay mapapabuti. Ang sabi, ang pagtukso sa ilang ay isang patunay kung gaano kalalim ang issue ng pagsunod. Si Jesus, bagaman nanatili siyang umaasa sa Ama, ay nagtagumpay siya laban kay Satanas. Kita po ninyo, yung malaki pong tunggalian, the great controversy between good and evil, between God and Satan,
kanya po itong ibinaba at pinuntirya si Adan at si Eva. At si Adan at si Eva nga po'y nahulog sa pagkakasala. At tayo na mga angkan ni Adan at ni Eva ay damay po nito. Tayo po ay nakaramay o tinatawag na nadamay sa tinatawag yung likas na makasalanan. Hindi po yung akto ng kasalanan ginawa ni Adan at ni Eva. At kita po ninyo, sa panahong si Jesus ay narito sa lupa at siya po'y nagmiministeryo. Doon po, right after na siya po'y mabautismuhan, dinala siya ng banal na espiritu saan? Sa ilang. At doon po ay tinukso siya ng ahas. Kita po ninyo, ang ginamit ni Satanas doon po sa halaman ng Eden ay ahas. At dito po, of course, si Satanas po yun. Pero sa mga ilang mga paglalarawan sa mga pelikula, naroon po ang ahas. Kasi ang ahas po ay nagre-represent kay Satanas. Kaya yan ay pagtukso. Kasi gusto talaga ni Satanas na matalo niya ang anak ng Diyos, na ang ating Panginoong Hesus. Subalit sa kabila po ng kanyang pagiging tao sa panahong iyon, sa kanyang kalagayan, bagaman siya'y umaasa sa Ama, ang ating Panginoong Hesus po ay nagtagumpay. Di bagay ito napakaganda na aral, sapagkat ibig sabihin kahit po sa atin na tayo'y tao lamang, kaya po nating managumpay. Ang sabi nga ng iba, tao lamang ako, kaya ako'y marupok, ako'y madaling matukso. Well, yun po isang kasabihan natin bilang mga Pilipino. Subalit ang Diyos, ang ating Panginoon at ang banal na Espiritu ay magbibigay po sa atin ng kapangyarihan na katulad ni Jesus, tinanggihan po niya ang tukso at hindi siya nagkasala at sinabi lamang niya, nasusulat. Kaya napakaganda po ang halimbawang ibinigay ng ating Panginoon Jesus. Kaya ang pakikipagtuos, ito po'y nangyari sa Kalbaryo sapagkat ang gustong-gusto po ni Satanas ay matalo niya ang anak ng Diyos, si Jesus. At ibig niya na ang Panginoong Jesus ay mapako dun sa krus kasi iniisip niya na pag namatay si Jesus, siya po'y magtatagumpay. Subalit alam niyo ba yung pagtutuos ng ating Panginoon at si Satanas ay hindi po nanalo si Satanas. Bakit po? Ang sukdulang pakikipagtuos ng Diyos ay nahayag saan? Sa pamamagitan ng kanyang pagsunod na may pagmamahal. Ang sabi nga po ng ating Panginoon Jesus bago siya ipako sa krus, ang sabi niya, Ama, kung maaari ay lumampas sa akin ang kopang ito. Subalit ang inyong kalooban ang masusunod. Sa pagkakataong iyon, sa mga paliwanag po, ay tila baga nakangiti at tumatawa si Satanas sapagkat ang akala niya ang Panginoong Hesus ay gumigive up na. Umaayaw na sa laban sapagkat ang sabi niya, Ama, maari bang lumampas sa akin ang sarong ito? Ang ibig sabihin, parang kung maari ay hindi na maranasan ito ng anak. Pero ang sabi ng bugtong na anak, ang sabi niya, ang iyo pong kalooban ang masusunod, hindi po ang sa akin. Kaya nga, doon sa krus, kapatid, ay nahayag ang kalupitan ni Satanas. Isipin mo'y pinako ang ating Panginoon, inulos ang kanyang tagiliran, nilagyan siya ng mga tinik, no? Mga tinik na mga korona at hinubaran, niluraan, siya pinalo, ang lahat ng ginawa po sa kanya. Napakalupit po ang ginawa ni Satanas. At dito'y nakilala ng lubusan ang nagkukunwaring prinsipe na naselyuhan ang kanyang tiyak na pagbagsak. Nang ang ating Panginoon po'y nabayubay sa krus, bagaman nakakahabag ang kanyang kalagayan, subalit nung sinabi niyang, it is finished, naganap na, nailigtas na ng Panginoong Hesus ang sangkatauhan at siya po ay nagtagumpay sa labanan. Kaya ang malaking tunggalian tungkol sa katotohanan na nakay Kristo, ngayon ang tunggalian po ay nakasentro hindi lamang sa kanyang pamamahala. Yung una po kasi, yung kanyang pamamahala, yung governance, ano po. Ngayon ay hindi lamang doon, kundi saan? Sa kanya ring mga salita. Ano po ang ibig sabihin?
Si Satanas po ay pinupuntirya ngayon ang Biblia. At dahil nga ang Biblia ay maari ng makamtan o mabili ng mga tao at mabasa, ang ginagawa po ni Satanas ngayon ay kanyang nililito ang tao. Kanyang binibigyan na akala mo'y katotohanan. Subalit ang totoo po naman ay talagang baluktot at hindi po katotohanan, kasinungalingan. Kaya ito po ang pinupuntirya ngayon ni Satanas sa tunggaliang ito. Sapagkat hindi niya kaya ang Diyos Ama, hindi rin niya kaya ang Diyos Anak, siya natalo, at maging Diyos Espiritu, hindi niya kaya. Kaya ngayon ang object ni Satanas upang tayo'y kanyang matuksot matalo ay tayo pong mga tao sa ating kapanahonan. Kaya sabi, gumagamit sila ng mga pagpapaliwanag na hindi na kailangan ang banal na pamamatnubay. Kaya meron po ngayong mga tao hindi na po naniniwala sa banal na kasulatan. At ang gusto nila, yung kanilang reason, yung kanilang kaisipan, yung idea. At pag hindi daw naman sila nakakagawa ng kasalanan, wala naman silang inaargabyado, ay ayos na yon. Mga kapatid, yan po'y lalang ni Satanas. Kaya ang sabi, ang malaking tunggalian tungkol sa katotohanan na nakay Kristo, ang sabi, ang sentro ng mga katotohanan ay narin po sa Biblia. Kaya ang sabi, nais, ngunit si Satanas ay may ibang panukala. Nais niyang alisin ng tao ang focus kay Jesus para maunawaan ang katotohanan. At ayon kay Satanas, mauunawaan din ang katotohanan sa pamagitan po ng tao, kalikasan, Biblia at simbahan. Kaya napaka-subtle, ibig sabihin, napakatalino rin po nitong si Satanas na kaaway ng ating Panginoon. Ginagamit niya ang katotohanang ipinahayag ng ating Panginoong Hesus at maging yung mga lingkod niya sa tao, kalikasan. Kaya nga po, may iba ang tao sinasamba sa halip na ang Diyos. Sa halip na ang sambahin ay ang Diyos, ang sinasamba po'y kalikasan, yung bato, yung kahoy, yung ilog, ginagawa po nilang banal. At yun ngang Biblia, binanggit ko, na bagaman ang Biblia ay salita ng Diyos, abay ginagawa rin ni Satanas na baluktutin ang katotohanan. At pagkaminsan po, yun ding simbahan na akala natin ay nagtuturo ng katotohanan, pero minsan pala yun ay ginagamit ni Satanas. Kaya ngayon nga, meron ng tinatawag the Church of Satan. Kaya nakakatakot po, talagang ito po'y totoo na si Satanas po ay talagang real. Totoo po na nariyan, bagaman siya'y masamang espiritu, nariyan po nakikipagdigma sa bayan ng ating Panginoon. Kaya ang sabi, nagtagumpay si Satanas. Kita po ninyo, sa ganito palang mga strategy, marami po kasing strategy yan si Satanas, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya, ang sabi rito, nagtagumpay si Satanas na ibaling ang ating pansin sa ibang kahalili. Binibigyan po minsan ng mga parang substitute, sa halip na sumamba sa ating Panginoong Hesus, ay sa iba po, minsan sa mga larawan. At ang sabi nga, ang Antikristo ay nangangahulugang hindi lamang laban kay Kristo. Kasi yung pong Antikristo, ang ibig sabihin ng Antichrist, ay hindi lang pala ibig sabihin niya laban kay Kristo, kundi kahalili o kapalit ni Kristo. Kaya atin pong suriing mabuti kung ang atin bang pananampalataya at kung ang iyong kinaanibang iglesia, kapatid ko o kaibigan ko, ay talagang ang ating o ang inyong sinasamba ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya ang kahalagahan ng katotohanan ito, bakit kailangan kong malaman ang katotohanan na meron pong hidwaan sa paglalakbay, na meron pong malaking tunggalian, na meron pong labanan between good and evil. Ano ba ang kahalagahan? Ang sabi, inihahayag nito ang matinding epekto ng kaganapang ito sa buong mundo. Na dahil dito, lahat ng tao'y
apektado. Kaya binanggit ko po yan, mga kaibigan, kagabi sa ating pangangaral, ano po, na ang kasalanan ay parang COVID-19. Isang virus na kumalat, nagsimula dun sa Eden o nagsimula pa dun sa langit at dumating dito sa lupa sa Eden at kumalat sa buong sanlibutan. Kaya ang lahat ng tao ay naging positive sa COVID na ito, sa kasalanang ito, sa virus na ito. Ito po ang kahalagahan na malaman natin na ikaw at ako pala ay merong virus na kasalanan sa ating mga sarili. Kaya nga, ang sabi, ang doktrinang ito ay naghahanda sa atin sa pakikipagharap sa mga hamon. Bakit po? Itinuturo ng doktrinang ito na si Jesus ang tanging ating kaligtasan at susi ng tagumpay. Amen, mga kapatid, mga kaibigan? Yan po, kasi hindi po natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Hindi po natin kayang patawarin ang ating mga sarili. Hindi po natin kayang labanan si Satanas. Kailangan po natin ang kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya ipinauunawa nito ang hiwaga ng pagdurusa. Ngayon nalaman natin na meron palang malaking tunggalian laban sa Diyos at laban kay Satanas. Kaya pala merong kamatayan. Kaya pala merong mga karamdaman. Kaya pala merong sakit, may pagdurusa, may problema, may paghiwalay sa lupang ito. Ito pala po ay nakapaloob sa tinatawag nating the great controversy. Ang Diyos ay pag-ibig at hindi siya ang dahilan ng pagdurusa. Kaya kaibigan, sa panahong ikay nakakaranas ng mga pagdurusa, marahil ikaw ay namatayan ng iyong mahal sa buhay, iniwan ng iyong mahal sa buhay, anuman ang iyong kalagayan ngayon, ipinauunawa ng ating pag-aaral na ito ang hiwaga ng pagdurusa. Ang Diyos ay pag-ibig at hindi po siya ang dahilan ng pagdurusa. Ang ibang tao pagka nakaranas ng pagdurusa, sinisisi po nila ang Diyos. Huwag po nating gawin yon, kaibigan. Sapagkat ang Diyos po ay hindi pinagmulan ng pagdurusa. Si Satanas po ang may kagagawan ng lahat ng ito. Ulitin ko po, hindi po ang Diyos ang pinagmumulan ng pagdurusa. Si Satanas po ang may kagagawan ng lahat ng ito. Kaya inihahayag nito ang kasalukuyan pang-aaruga at pag-aalala ni Kristo sa sanlibutan. Ang sabi sa mga talatang Juan 14:16 at Mateo 28:20, isinugo niya ang banal na Espiritu upang maging tagapag-aliw sa atin at hanggang muling dumating si Jesus. Kaya talaga pong merong pag-asa. Isinugo ng Diyos ang banal na Espiritu upang umaliw sa atin at ang ating pinakaasam-asam ay ang muling pagbabalik po ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga inihahayag nito ang kahalagahan ng krus. Yung iba akala nila yung krus ay kung ano lamang, isang kahoy na naging kasangkapan na doon po ipinako ang ating Panginoong Hesus. Pero sa atin po na mga Kristiyano, ang krus po'y napakahalaga. Ang kaligtasan ng sanlibutan ay nakasalalay sa ministeryo at kamatayan ni Kristo sa krus. Amen. Sapagkat kung walang pagtigis ng dugo, ay walang kaligtasan sa kaninuman. For without the shedding of blood, there is no salvation. Kaya talagang purihin ang Panginoon. Sapagkat siya po ay Diyos ng pag-ibig, na siya po ay nagmamahal sa ating lahat. Ibig niya tayong maligtas at huwag mapahamak. Kaya nga ang ating Panginoong Hesus, si Jesus ang tanging lakas na makapagliligtas sa ating pamilya sa malaking labanan ng kasalanan na ating kinasangkutan laban kay Satanas. Kaya nga po si Jesus, siya ang tanging seguridad
na ating maaasahan sa ating mga pamilya. Hindi po natin kaya ng ating sarili. Kaya anong dapat nating gawin, kaibigan? Manampalataya tayo sa Kanya at tayo'y maliligtas. Ang tanong, mga kapatid, mga kaibigan, sumasampalataya ka ba kay Jesus? Nawa po ngayong gabi, sampalatayanan mo ang ating Panginoong Hesus. Tinalo na po niya ang kaaway na si Satanas. Kanya na pong dinaig ang kasalanan. Ngayon, si Satanas ay ginagawa na lamang niya ang kanyang makakaya upang tuksuhin tayong mga tao upang mapalayo sa ating Panginoon. Subalit, ang Diyos po ay nananawagan sa atin. Lumapit tayo sa Kanya. Manampalataya tayo sa Kanya. Kaibigan, nais mo bang lumapit kay Jesus at tanggapin siya ngayon bilang iyong personal tagapagligtas? Huwag kang mag-aalinlangan. Huwag kang mahihiya. Ang ating Panginoon po ay napakabait. Bukas ang kanyang mga kamay upang ikay tanggapin kung ikaw ay manampalataya at magsisisi sa iyong mga pagkakasala. Kaya nga, ang kailangan palang gawin, kaibigan ko, papapasukin natin siya sa ating mga puso. Makasisiguro tayo ng ligaya at tagumpay sa ating paglalakbay. Kaya maraming salamat po sa inyong pakikinig at panunood ng atin pong magandang pangangaral, presentasyon ngayong gabi. Nawa po'y pagpalain tayo ng Panginoon at kaibigan, magkaroon ka nawa ng kapasyahang pumanig sa Diyos at huwag sa kanyang kaaway na si Satanas. Ito po ang aking samot dalangin sa matamis na pangalan ng ating tagapagligtas na si Jesus. Amen. Sa buhay mo ngayon, ikaw ay magsikap na pumasok sa landas na pinapangarap. Ngunit iyong pagkaisipin na ikaw ba'y handang salubungin siya. Gusto ni Jesus na makasama ka. Ang panahon malapit na ang pagdating niya. Humanda ka, humanda na, humandang salubungin siya. Ikaw, ako, tayo sama, walang mawawaglit kahit isa. Ay sarap manahan doon sa langit na bayan. Tuwa at kasiyahan ang mapapakinggan. Walang mararanasan na makakapag-hatian. Doon sa ang buhay walang hanggan. Ang panahon malapit na ang pagdating niya. Humanda ka, humanda na, humandang salubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Ang panahon malapit na
humandang salubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat magkakasama, walang mawawagli kahit isa. Tayo po'y manalangin. Tayo po'y manalangin. Nais namin, Panginoong Diyos, na purihin at pasalamatan ang inyong kagandahang loob. Narinig po, Panginoon, namin ang mga katotohanan na kung saan nakita namin kung gaano ka karumi at sa isang tao na nadamay dahil sa kasalanan ay nadamay lahat ng inyong mga nilalang. Napektuhan ang lahat ng bagay na nilikha niyo sa mundong ito. Na ang tunay na nagmamahal sa amin ng aming Panginoong Hesus. Kaya nga, Panginoong Diyos, ipaunawa sa amin ang tunay na kahulugan ng pag-ibig at pagmamahal. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Ngayon, mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid at mga ginigiliw naming taga-subaybay, isa na naman pong napakahalagang paksa ang atin pong tinalakay ngayong gabi. At ngayon ay natuklasan natin na talaga palang ang digmaan ng masama at mabuti ay talagang nagmula sa langit. Dahilan sa isang rebellion na ginawa ng kaaway natin na si Satanas. Kaya napakaliwanag sa gabing ito natin pong naunawaan ang mensaheng ito at ngayon alam na natin kung sino ang ating kakampi. Walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. So mga minamahal na mga taga-subaybay mula sa saan mang sulok ng Pilipinas at saan mang sulok ng ating mundo, hanggat nararating kayo ng tinig na ito, amin po kayong pinasasalamatan sa walang sawang pakikinig at panonood ng gabi-gabing digital evangelism. Ito po ay talagang napapanahon sapagkat sa kapanahon ng ito ay dapat natin pong maunawaan kung paano ang paglalakbay patungo sa langit na bayan. Kaya bukas ng gabi, abangan po ninyo ang isa na namang kapanapanabik na paksa. At ito po ay muling tatalakayin sa atin. Kaya't ngayong gabi, kaya salamatan ko ang lahat ng mga participants ng ating pong programa. Walang iba kundi ang ating mga kapatid sa West Valley. Hindi ko na po kayo isa-isahin sapagkat na-flash na po ang inyong pangalan. Nais ko na lamang pong banggitin ang isang walang hanggang pasasalamat at pagpupuri sa Panginoon dahilan sa atin pong walang sawang pagsuporta sa banal na gawain ito. Purihin po tayo, purihin po natin ang Panginoon at magandang gabi po sa inyong lahat.